Good Manners and Right Conduct, Grade 1. Quarter 2, Week 3. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya at kakilala. Day 1 hanggang Day 2. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang GMRC ang tungkol sa pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya at kakilala. Day 1. Mga layunin. Nakakikilala ng mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. At naipahayag na ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Masdan ang mga larawan. Nakikilala ninyo ba ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Ang larawang ito at ang larawang ito. Nakikilala ninyo ba ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Sa larawang ito at sa larawang ito, nakikilala ninyo ba ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Nakikilala ninyo ba kung sino ang tinutulungan ng mga bata? Ipinapakita sa larawan ang mga batang tumutulong sa nakatatandang miyembro ng pamilya. Gaya ng sa larawang ito, ipinapakita ang batang tumutulong sa pagwalis ng sahig kasama ni nanay. Ipinapakita naman sa larawang ito ang batang tumutulong sa pagpunas ng gamit kasama si ate. Sa larawang ito, ipinapakita ang batang tumutulong sa paghugas ng plato kasama si kuya. Sa larawang ito, ipinapakita ang batang tumutulong sa pagtapon ng basura kasama si tatay. Sa larawang ito, ipinapakita ang batang tumutulong sa paglampaso ng sahig kasama si lolo. Sa larawang ito naman, ipinapakita ang batang tumutulong sa pagdilig ng halaman kasama ni lola. At sa larawang ito naman, ipinapakita ang batang tumutulong sa pagligpit ng higaan kasama ang tiyahin. Basahin ang salita. Matulungin. Sa araw na ito, inaasahang makikilala ang mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Inaasahan din na maipahahayag ninyo ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Narito ang mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Ipinapakita sa larawang ito ang pagtulong kay lola sa pagwalis ng sahig. Ipinapakita naman sa larawang ito ang pagtulong kay ate sa pagpunas ng gamit. Ipinapakita naman sa larawang ito ang pagtulong kay kuya sa paghugas ng plato. Ipinapakita naman sa larawang ito ang pagtulong kay tatay sa pagtapon ng basura. Ipinapakita naman sa larawang ito ang pagtulong kay nanay sa paglalampaso ng sahig. Sa larawang ito naman, ipinapakita ang pagtulong kay lolo sa pagdidilig ng halaman. At sa larawang ito, ipinapakita naman ang pagtulong kay tiyahin sa pagliligpit ng higaan. Para sa gawaing ito, puna ng letra upang mabuo ang mga salita na may kaugnayan sa aralin.
Makinig ng mabuti sa mga pangungusap na babasahin. Para sa unang bilang, pamitagang tawag sa pinakamatandang kapatid na babae o pinsang babae. Ano ang tawag sa kanila? Magaling! Ang tawag ay ate. Pangalawa, magalang na tawag sa ina ng iyong mga magulang o nakatatandang babae. Ano ang tawag sa kanila? Magaling! Ang tawag ay lola. Pangatlo, tawag na may paggalang sa nakatatandang kapatid o pinsang lalaki. Ano ang tawag sa kanila? Tama! Ang tawag ay kuya. Pang-apat, kapatid o pinsang babae ng magulang. Ano ang tawag sa kanila? Tama! Ang tawag ay tiya. At panglima, magalang na tawag sa ama ng iyong mga magulang o nakatatandang lalaki. Ano ang tawag sa kanila? Tama! Ang tawag sa kanila ay lolo. Sino-sino ang mga nakatatandang miyembro ng ating pamilya? Paano mo sila tinutulungan? Maaari kayong magkwento. Suriin ang mga larawan. Ito ang larawan ng lolo at lola. Ito naman ang larawan ng tiyo at tiya. Ito naman ang larawan ng kuya at ate. Ang mga larawang ating binanggit ay ang mga nakatatandang miyembro ng ating pamilya. Mahalaga na matukoy natin na ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Ang mga paraan ng paggalang sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya ay ang paggamit ng po at opo, pagsunod sa kanilang mga utos, pagmamano sa kanila, at pag-alalay sa kanila. Ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Para sa gawaing ito, ipakilala ang iyong pamilya gamit na gabay ang sumusunod na mga pangungusap. Ako ay si, isulat mo ang iyong pangalan. Ang pagtulong kay, isulat mo naman ang pangalan ng nakatatandang miyembro ng pamilya na iyong tinutulungan. Sa pamamagitan ng patlang, ay tanda ng paggalang ko sa kanya. Halimbawa, ako ay si Ana. Ang pagtulong ko kay Lola sa pamamagitan ng pagwawalis ng sahig ay tanda ng paggalang ko sa kanya. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Bakit mahalagang tumulong sa mga nakakatanda sa ating pamilya? Matulungin ay pagbibigay ng mabuting paggawa para sa kapakanan ng kapwa. Magalang ay mapitagan sa kilos at pananalita sa matatanda o nakatatanda. Narito ang mga paraan ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan. Gaya ng pagtulong kay Lola sa pagwawalis ng sahig. Pagtulong kay ate sa pagtitiklop ng malinis na damit. Pagtulong kay Lolo sa pagkukumpuni ng sirang silya. At pagtulong kay Kuya sa pagdidilig ng halaman. Ngayon naman, para sa gawaing ito, makinig sa mga pangungusap na aking babanggitin. Isulat ang tamang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Piliin ang mga paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Unang bilang, naglilinis ng inyong bahay si nanay. Anong paraan ng pagtulong ang gagawin mo? A. Pagtulong sa pagwawalis ng sahig. B. Pagtulong sa paghugas ng plato. C. Pagtulong sa pagligpit ng higaan. Ano ang tamang sagot?
Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, pagtulong sa pagwawalis ng sahig. Pangalawa, nahirapan si Lolo na yumuko upang magtanim ng halaman. Anong paraan ng pagtulong ang gagawin mo? A, pagtulong sa pagwawalis ng kalat. B, pagtulong sa pagtatanim ng halaman. C, pagtulong sa paghuhugas ng plato. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, pagtulong sa pagtatanim ng halaman. Pangatlo, naglinis si tatay sa garahe at marami siyang kalat. Anong paraan ng pagtulong ang gagawin mo? A, pagtulong sa pagdilig ng halaman. B, pagtulong sa pagligpit ng higaan. C, pagtulong sa pagtapon ng basura. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, pagtulong sa pagtapon ng basura. Pang-apat, nakita mo si Tia na nagliligpit sa inyong kwarto. Anong paraan ng pagtulong ang gagawin mo? A, pagtulong sa pagligpit ng pinaghigaan. B, pagtulong sa pagpunas ng gamit. C, pagtulong sa paghugas ng plato. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, pagtulong sa pagligpit ng pinaghigaan. At panglima, nakita mo si ate na nagpupunas ng mga alikabok sa inyong gamit. Anong paraan ng pagtulong ang iyong gagawin? A, pagtulong sa pagligpit ng pinaghigaan. B, pagtulong sa pagpunas ng gamit. C, pagtulong sa paghugas ng plato. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, pagtulong sa pagpunas ng gamit. Day 2. Mga layunin. Natutukoy ang mga paraan sa ligtas na pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. At naisasaalang-alang na ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Masdan ang larawan. Ipinapakita sa larawan ang pagpunas ng gamit kasama si ate at batang babae na nasa unang baitang. Masdan ang larawang ito. Ipinapakita sa larawan ang pagdilig ng halaman kasama ni Lolo at batang lalaki na nasa unang baitang. Ano ang paraan ng pagtulong sa mga nakatatanda ang ipinahayag sa unang larawan at sa ikalawang larawan? Bakit mo tinutulungan ang mga nakatatandang miyembro ng iyong pamilya? Maaari ninyong ikwento. Basahin ang salitang ito. Matulungin. Sa araw na ito, inaasahang matutukoy ninyo ang mga ligtas na paraan ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Inaasahan din na may isasaalang-alang ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Muli nating tingnan ang mga larawan na nagpapakita ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Ipinapakita sa larawang ito ang pagtulong kay Lola sa pagwalis ng sahig. Sa larawang ito, ipinapakita ang pagtulong kay ate sa pagpunas ng gamit. Sa larawang ito, ipinapakita ang pagtulong kay kuya sa paghugas ng plato. Sa larawang ito, ipinapakita ang pagtulong kay tatay sa pagtapon ng basura. Sa larawang ito, ipinapakita ang pagtulong kay nanay sa paglalampaso ng sahig. Sa larawang ito, ipinapakita ang pagtulong kay lolo sa pagdidilig ng halaman. At sa larawang ito, ipinapakita ang pagtulong kay tiyahin sa pagliligpit ng higaan. Makinig sa ating gagawin. Una,
ipapakita ko ang larawan sa inyong lahat. Pangalawa, itaas ang kamay kung matutukoy mo ang pagpapakita ng pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Sabihin ang sagot kung ikaw ay tinawag. At pangatlo, sabihin mo kung ang pagtulong mo sa nakatatanda ay ligtas o hindi ligtas. Halimbawa, tukuyin ang larawang ito. Tama! Ito ay pagtulong kay tiyahin sa pagliligpit ng higaan. Ang pagtulong mo ba sa nakatatanda ay ligtas o hindi ligtas? Gaya ng sa larawang ito, ang pagtulong ba ng bata sa kanyang tiyahin ay ligtas o hindi ligtas? Tama! Ang kanyang pagtulong ay ligtas. Tukuyin ang larawang ito. Tama, ito ay pagtulong kay lolo sa pagdidilig ng halaman. Ang pagtulong mo ba sa iyong lolo ay ligtas o hindi ligtas? Tama, ito ay ligtas. Tukuyin ang larawang ito. Tama, ito ay pagtulong kay tatay sa pagsunog ng basura. Ang pagtulong mo ba sa iyong tatay ay ligtas o hindi ligtas? Tama, hindi ligtas. Hindi ligtas ang pagsusunog ng basura. Tukuyin ang larawang ito. Ito ay pagtulong kay tiyo sa pagpipintura ng bubong ng bahay. Ang pagtulong mo ba sa iyong tiyo ay ligtas o hindi ligtas? Tama! Hindi ligtas. Dahil maaari kang mahulog sa bubungan at hindi rin maganda sa iyong kalusugan ang amoy ng pintura. Mahalagang tandaan ang mga ligtas na pamamaraan ng pagtulong sa mga nakakatanda. Para sa gawaing ito, sabihin kung ligtas o hindi ligtas. Tukuyin ang larawang ito. Sa larawang ito, ipinapakita ang kuya kasama ang batang lalaki na nasa unang baitang na naglalaro ng paputok. Ito ba ay ligtas o hindi ligtas? Tama, ito ay hindi ligtas. Tukuyin naman ang larawang ito. Ate, nakasama ang grade 1 na batang babae na naghahanda ng hapagkainan. Ito ba ay ligtas o hindi ligtas? Tama, ito ay ligtas. Narito ang isang paraan na ligtas na pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Halimbawa, pagtulong kay ate sa pagliligpit ng mga plato na pinagkainan. Pagtulong kay kuya sa pagpapakain sa alagang aso. At pagtulong kay lola o lolo sa pag-alalay o pag-abot ng malinis na tubig na iinumin. Narito naman ang isang paraan na hindi ligtas na pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya. Halimbawa, pagbibigay ng gamot kay lola o lolo na walang pahintulot ng doktor. Pag-abot ng mga paputok o kwitis kay kuya. Ligtas ay sitwasyong malayo sa panganib. Hindi ligtas ay sitwasyong mapanganib o magdadala sa kapahamakan. Mahalaga na maisasaalang-alang na ang pagtulong sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya o elderly ay indikasyon ng paggalang sa kanila. Para sa gawaing ito, basahin ang pangungusap at punan ng patlang mula sa mga salita sa ibaba. Matulungin, lolo, pagwawalis, pagpupunas. Ako ay batang matulungin. Ako ay tumutulong sa aking lolo. Ako ay tumutulong sa ligtas na paraan katulad ng pagwawalis o pagpupunas. Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain?
Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Bakit mahalagang tumulong sa mga gawain ng pamilya at sa tahanan sa ligtas na paraan? Matulungin ay pagbibigay ng mabuting paggawa sa kapakanan ng kapwa. Magalang ay mapitagan sa kilos at pananalita sa matatanda o nakatatanda. Pag-aralan natin muli ang mga paraan ng pagtulong sa mga gawain ng pamilya sa tahanan. Ito ay pagtulong kay Lola sa pagwawalis ng sahig. Ito ay pagtulong kay ate sa pagpunas ng gamit. Ito ay pagtulong kay kuya sa paghugas ng plato. Ito ay pagtulong kay tatay sa pagtatapon ng basura. Ito ay pagtulong kay nanay sa paglilinis ng sahig. Ito ay pagtulong kay lolo sa pagdidilig ng halaman. Ito ay pagtulong kay tiyahin sa pagliligpit ng higaan. Ngayon naman, para sa gawaing ito, bilugan ang letra ng mga larawang nagpapakita ng ligtas na pagtulong sa mga miyembro ng pamilya. Ang mga larawang nagpapakita ng ligtas na pagtulong sa mga miyembro ng pamilya ay: Letter A. Pagliligpit ng mga pinagkainang plato kasama si nanay. At letter C. Paghahanda ng pagkain katulong si ate. Ang letter B, letter D, at letter E ay mga larawang nagpapakita ng hindi ligtas na pagtulong sa mga miyembro ng pamilya. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!